Pagkatapos ng jet ski joke ni Vice Ganda, umani po siya ng samot-saring batikos, mostly galing sa mga DDS. At nagbanta nga ang isa sa mga vloggers ni former President Digong na ika-cancel nila si Vice Ganda. Gaano ba naman naapektuhan ang subscribers o followers ni Vice Ganda? At may natuklasan po ako. Kaya naman pala ayaw ng mga DDS sa kind of humor ni Vice Ganda. Mas gugustuhin po nila ang comedy style ni former President. Pinagmamalaki po ng mga DDS na nabawasan ng 1 million followers o subscribers itong si Vice Ganda sa kanyang Facebook page. Kasi mga 2 days ago, umabot na po ng 20 million ang subscribers or followers ni Vice Ganda. At ngayon kung pupuntahan yung page niya, nakalagay doon 19 million ang kanyang followers. So that is 1 million from 20 million. Pero kung susuriin mong mabuti at titignan mo yung page ni Vice Ganda, ang total po ng kanyang followers as of this posting is 19,808,090. So nabawasan po si Vice Ganda ng 191,910. Napakalayo pa po sa sinasabi ng mga DDS na 1 milyon na daw ang nabawas sa followers ni Vice Ganda. Tuloy nyo pa yan. Pabagsakin nyo si Vice Ganda. Kasi ayaw nyo yung kanyang brand of humor, di ba? Dahil ang gusto nyo, yung humor ng tatay ninyo. Silipin nga natin itong humor ni former president. Kasi itong mga DDS, pansinin nyo nung panahon ng presidency ni Digong, rumaratsada ang mura tuwing siya ay mag-i-speech. At mapapansin mo dun sa mga nanonood sa kanya, palakpakan, hiyawan, sigawan talaga. Tuwang-tuwa sila tuwing magmumura itong si Digong. Pero hindi ba nakakatakot yan? Yung mga naniniwala sa kasamaan ay masama na rin. Lalo na siguro dito sa mga Katoliko. Panoorin po natin yung unang video natin na sinabi ni former President. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Ayan, sinabi niya, I challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho din kayong lahat. Oh! Palakpakan ang mga supporters na Katoliko ni Digong. Hindi ba kayo nasaktan doon? Kayong mga Katoliko na supporters ni Digong. Tinawag na kayong full of shit. At mabaho daw kayong lahat. And yet, sinusuportahan niyo yung taong yan na dinadown kayo bilang Katoliko. Kasi ang pagkakaalam ko po, correct me if I'm wrong, Muslim po si former President. But just the same, natatanggap niyo yon? Kayong mga supporters na Katoliko ni Digong, sinabihan kayong, you are full of shit at ang babaho ninyo. O ay siguro yan. Yung mga supporters na Katoliko ni former President ang full of shit at ang mababaho. Kasi hindi naman po lahat ng Katoliko ay sumusuporta kay Digong. Pangalawang video natin. Sabi na sirado na ang diwi. Sino dadating? Si Pope. Gusto kong tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka na. Yan po nung bumisita ang Papa sa atin. At dahil po sa kanyang motorcade, malamang makaka-traffic. Aba, hindi nagustuhan yun ni Digong. At ang gusto pa niyang gawin ay tawagan si Papa at sabihin sa kanya, ina ka, umuwi ka na. Kayong mga Katoliko na supporters ni Digong. Kilala nyo naman siguro kung sino ang nire-represent ng ating Papa. If you trace the papacy, aabot po yan sa unang-unang naging Papa, si San Pedro, na itinalaga ng Diyos para mag-represent sa Kanya. Dahil nga po, umakyat na si Jesucristo sa langit. So, ang Papa ang nagre-representar sa ating mahal na Jesus. At para murahin ni Digong ang ating Papa, well, sa ibang religion po, hindi naman po sila naniniwala sa Pope. Pero siyempre, respetuhan po tayo. Wala pong bastusan ng relihiyon. Pero itong mga supporters ni Digong, aba ito ang tuwa pa. Talaga naghalakhakan pa sila nung marinig nila na burahin ni Digong ang ating Papa. Again, kayong mga Katoliko na supporters ni former President, natatanggap niyo yon? Ibig sabihin, pinagpalit na ninyo ang inyong
pagkakatoliko, sa pagiging panatiko ni Digong. So hindi po pwedeng kayo ay sumasamba sa Panginoong Diyos, kay Hesus Kristo, o sumasamba kayo kay Digong. Kasi sa inyong pagiging panatiko, nakalimutan nyo na ang inyong paniniwala, ang inyong pagkakatoliko. So kahit na murahin kayo that you are full of shit, murahin ang Papa who represents Jesus Christ, aba ay nakakakilabot na natatanggap niyo yan. O hindi pumasok sa isipan niyo yan. O namura niya ang ating Papa. Pati ba naman ang ating Panginoon Diyos ay mumurahin ni Digong? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. O nakita nyo? Sino daw itong Diyos na estupido? Who is this stupid God? Stupid talaga itong putang to. Natatanggap nyo yan? Minura ang ating Panginoon Diyos, and yet, bulag-bulagang kayong sumusunod kay Digong. Sabagay, wala akong pakialam kung gusto nyo sumunod. Dahil sinabi naman ni Digong, hihintayin niya kayong lahat sa impyerno at sa ginagawa nyong yan, siguradong sa impyerno kayo pupunta. Dahil lang sinasamba nyo si Digong, minura ang ating Panginoon Diyos, naniniwala kayo kay Digong, so it is as if nakiisa kayo sa pagmumura sa ating Panginoon Diyos. Who is this stupid God? Kilabutan kayo! Hindi ko kayo hinihikayat iwanan si Digong. Kung talaga magpakapanatiko kayo kay Rodrigo Duterte, fine with me. Hindi naman ako ang mapupunta sa impyerno. Kayo ang hihintayin niya sa impyerno kung saan ang presidente ng impyerno ay ang anak niyang si Sara Duterte. Wala na pong bawian yan. Dokumentado yan. Sinabi ni Sara Duterte na siya pa rin ang presidente ng impyerno at dadalhin kayong lahat ni Digong sa impyerno. At matapos tawagin ni Digong na stupid God ang ating Panginoon Diyos, sa tingin ninyo, hindi niya pinagdudusahan itong sinabi niyang ito? Marami na po tayong nabasang mga artikulo tungkol sa mga tao, mga personalidad, mga celebrities na hinamak ang ating Panginoon Diyos. Ano ang kinahinatnan nila? So para sa akin, itong nangyayari kay former President Rodrigo Duterte, ang pagbabayad niya, ang karma niya sa ginawa niyang pagmumura sa ating Panginoon Diyos. Okay nang tawag niya tayong mga full of shit, tayong mga Katoliko, okay lang na sabihing mabaho tayo, okay din sigurong murahin niya ang ating Papa, pero direktang murahin mo ang Panginoon Diyos at natatanggap yan ng mga supporters niya. Anong klase kayong nilalang? Ito pa. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako? Putang ina. O ayan, sabi niya, paano ka makakakonsentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Ina, nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos? Ipapako mo? Ina, nakita ninyo? Umuulan ng mura ang bawat sabihin ni former President. At para sa inyo, tuwang-tuwa pa kayo, tanggap na tanggap nyo pa, naghahaleluya pa kayo, nagpapalakpakan pa kayo, nagchichir pa kayo. Mabuhay ang the best President ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte, na tumawag sa ating Diyos ng estupido. At ito, sasabihin niya na nakakawala ng bilib dahil ang Panginoon ng Diyos, pero nagpapako siya sa krus. Sino tayo para questionin ang kaalaman ng ating Panginoon? All of these are mysteries. Mga misteryo na malalaman lang natin kapag tayo ay napunta na sa langit. Unfortunately, for former President Rodrigo Duterte, as he claims himself, sa impyerno ang punta niya. So, hindi niya malalaman ang mga misteryong ito tulad ng sinasabi niyang si Jesus ang Diyos, pero ipinako siya sa krus. Former President Rodrigo Duterte is so full of himself. Kaya siya nalubog. Ang dami niyang mga testamento, ang dami niyang mga pahayag, mga statement na siyang nagpalubog sa kanya, na gagawing ebidensya sa ICC. Sa tingin ninyo, sa dami ng ating naririnig na kanyang pagmumura, minura ang ICC, sasampalin o makikipagbarilan o kung ano pa ang kanyang sinasabi, ito yung sinabi niya tungkol sa ICC.
Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Oh, hinamon mo yung ICC. Nasaan ka ngayon? At ang pinaka-comedy na talagang pinagtatawanan at bentang-benta sa mga DDS ay yung rape joke ni former President. Tinignan ko yung muka. Ina parang si parang artista sa Amerika na maganda. Ina, kasayang nito. Ang napasok sa isip ko, ni-rape nila. Pinagpilahan nila na doon. No, nagalit ako kasi ni-rape. No, oo, isa rin yun. Pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Oh, mga supporters ni former President, okay pa rin sa inyo to? Yung pagbibiro niya dyan sa rape case na yan, ang dami daw ng rape. Pero ang iniisip niya, dapat daw mauna sa mayor. How could such words come out from a president? Sigurado naman, napanood nyo itong mga videos na to. Matagal nyo nang alam ito. And yet, nagbubulag-bulagan kayo. Put yourselves in the shoes of the victim's relatives. Marinig nyo sa presidente ninyo na dapat yung babaeng na rape, na kamag-anak nyo, nanay nyo, auntie nyo, kapatid nyo, tapos maririnig ninyo na dapat daw nauna yung mayor. Kasi that was the time na mayor pa lang itong si former president. And yet, hallelujah kayo. Nagtatawanan kayo. Tinatanggap ninyo lahat ng biro. Then meron akong napanood na isang matandang in-interview sa Dahig. Pinagpipilitan niya na lahat daw ng sinasambit ni former president o yung tatay digong nila ay biro. Joke lang daw lahat. So sinabi nung interviewer, so pati ba yung nangyaring EJK? Biro? Yes! That was a joke, sabi pa nung matanda. Nakita nyo kung paano nilusaw ng pagkapanatiko nyo kay Digong ang mga utak ninyo? Wala ng sense. Wala ng katwiran. Basta ang importante sa inyo is to bring him home. Uy, nakita nyo? Napakadami pong kumakalat na mga balita, mga videos na kesyo nakauwi na daw si Digong. Papakita pa nila na lumalabas sa van, o kaya nasa bahay na, o kaya naglalakad na, palabas na ng airport o kung saan man siya galing. Inuuto kayo ng mga content creators na DDS or talagang sinasadya nila yan. Nagpapakalat sila ng mga balitang nakauwi na daw si Tatay Digong nila. Makikita mo pa sa ibang video, nagsisigawan sila, nagtatalunan sila. Salamat sa Diyos, nakauwi na. Pero, nasa si Digong ngayon? Nasa ICC pa rin po. Ang tingin ko kasi, kailangan wag mamatay yung pag-asa ng mga DDS na makakalaya na itong si Tatay Digong nila. So, kailangan palakasin ang loob nito mga DDS vloggers and content creators. Kasi nandito na si Digong, nakalaya na rin si Tatay Digong nila, humanda daw ang mga mananagot, pero nasa na siya? Nandun pa rin po. Doon naman tayo sa mga famous quotes ni Rodrigo Duterte. Sabi niya, "Me, they are saying that I am part of a death squad." True. That's true. So, aminado yung Tatay Digong ninyo na siya ay parte ng death squad. So, ano ba ang trabaho ng death squad? Hindi ba ang pumatay? So, dyan pa lang, aminado na ang tatay ninyo na siya ay pumapatay. Sabi pa niya rito, "I don't care about human rights. Believe me." Kaya pala ang daming namatay sa EJK dahil hindi siya naniniwala sa human rights. Wala nang human rights, patayin nyo na lang. Tapos ngayon, sila ang humihingi ng human rights. At yan pala ay nangyayari na yung mga killings panahon pa nang siya ay mayor. Then meron po siyang statement, "I would go around Davao with a motorcycle, with a big bike around, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. I was really looking for an encounter so I could kill." Nakakatawa pa rin, mga DDS. At ang pinaka-kinilabutan ako sa mga statements ni former President
Actually, yung mga nababasa ko mga statements niya, paulit-ulit ko na lang nababasa yun eh. Pero ito, first time kong nabasa, dahil para sa akin, this will nail the coffin. Matapos niyang murahin at tawaging stupid God ang ating Panginoon Diyos, ito po ang kanyang binitawang salita. Sa dami ng nagawa kong kasalanan, kung meron ba talagang Diyos, bakit walang nagpaparusa sa akin? Patuloy akong nananagana sa lahat ng mga bagay. Walang Panginoon. Walang Diyos. Sana po hindi ito binigkas ni former President. Sa dami daw ng nagawa niyang kasalanan, bakit patuloy siyang nananagana sa lahat ng bagay? At kung talagang may Diyos, bakit walang nagpaparusa sa Kanya? So para sa akin, sa opinion ko at paniniwala ko, ang nangyayari ngayon kay former President Rodrigo Duterte ay ang parusa ng Diyos na hinahanap niya dito. Bakit daw wala nagpaparusa sa kanya sa dami ng kanyang nagawang kasalanan? So mga DDS, ito ba ang brand of humor na gusto ninyo?